Para kayo mga bata kung magsalita. Maraming pinatay, magnanakaw, drug lord, corruption. Anong corruption? Nung umupo si Duterte, may kaso ba? May nag-ingay ba? Maingay ba doon ang panahon na nung umupo si Duterte? Maingay ba na may kaso, may corruption na ginawa si Duterte? Maingay ba? Hindi tulad ngayon, napakaingay. Biruin mo sa lahat ng presidenteng dumaan sa Pilipinas, bukod tanging nag-iisa, pinakamagaling Bongbong Marcos lang nakagawa na pinakialaman ang pira ng ibang ahensya. Pinaglilipat. O ngayon, ano nangyari ngayon? Di ba, nagka-isyo-isyo? Tapos sabihin naman ninyo, fake news na naman ako. Kayo yung nagpi-fake news, mga BBM supporters. Simula nang naupo si Marcos sa Pilipinas, tayo mga Pilipino nagkagulo-gulo na. Kasi gusto ninyo ang administrasyon. Kami, nakaramdam na pangit ang administrasyong Marcos. Ramdam namin yung ginawa ng administrasyong Marcos na wala talagang magandang nagawa. O, siyempre, nag-alsa kami. Kaya galit kami sa administrasyon nila. Diba? Kasi nga, ramdam namin, walang nagawang mabuti ang administrasyon ngayon. Hindi katulad kay Duterte noon, napakagandang nagawa, maraming nagawa, napakadabis. Diba? Hindi katulad ng Duterte administrasyon, napakaganda, maraming nagawa. Hindi katulad so pinagsasabi ninyo ngayon, puro na lang paninira. Parang utot na lang yata ni Duterte, lagyan nyo ng issue. Sa susunod, lagyan nyo ng issue ang utot ni Duterte. Hindi na lang yung pabalik-balik, magnanakaw si Duterte, corrupt si Duterte, drug lord si Duterte, mamamatay tao si Duterte, killer si Duterte. Puro na lang kayong kuda sa mga Duterte. Nakakahiya na kayo. Wala naman kayong ginagawang mabuti. Ay! Kahit anong sira ninyo sa mga Duterte, hindi na kami maniniwala sa inyo. Kahit paanong gawin ninyong sira sa mga Duterte, wala nang maniniwala sa inyo, mga BBM supporters, Dilawan, Pinklawan, Pulawan, Ridlawan. Diba? Hindi na kami maniniwala sa inyo kasi nga, puro kayo kapik newsan. Kahit ano pang ngaw nyo, banganga ninyo, puro kayo kapik newsan. Ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw-ngaw, wala kayo mga patunay. Diba? Puro kayo ngaw-ngaw, 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 ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Wala naman kayong patunay. Kuda ng kuda na maraming pinatay, killer, corruption. Bakit? May kaso ba? Si Duterte? Sa pinagsasabi ninyo? Kuda kasi kayo ng kuda eh. Ayun mga kababayan, napanood nyo po, no? Ano bang nangyayari dito sa mga DDS na ito? Bakit nagkakaganito ng mga ito? Pati yung itsura nila sa kanilang mga content ay iniiba nila, no? So paano kayo seryosohin naman makakapanood sa inyo, no? Pero mag-focus po tayo doon sa sinabi niya. Ang pagkakaunawa ko po ay pinapalabas niya na kurakot daw po ang admin ni PBBM at yung kay Duterte ay hindi, ano? Kamakailan lamang may binulgar po si Attorney Claire patungkol po dun sa binansagang most corrupt politician or most corrupt leader noong 2017 si dating Pangulong Duterte po. Actually, nakita ko na po yan dati. Hindi ko lang po masyadong binigyan ng pansin. Nung nabalita po yan, nung nabansagan po si dating Pangulong Duterte na most corrupt, specifically sa taong 2017, most corrupt world leader sa buong mundo sa buong mundo. Na nabansagan siyang pinaka-corrupt noong 2017 sa buong mundo, hindi ko masyadong pinansin yan. And hindi yan masyadong nabalita dito sa bansa natin noong 2017. Alam niyo na, di ba? So, it's either hinarangan yan or talagang todo, double tempo yung mga troll at mga DDS vlogger noon para hindi po maibalita yan or para matakpan yung balitang yan. Pero ngayon, ayan po, naisuwalat na naman, nag-recirculate at na-mention po ni Attorney Claire doon po sa kanyang press con bilang tugon doon sa mga patutsyada ng Duterte camp, no? Ito talaga si Attorney Claire, masyado niyang pinapainit ang ulo ng mga DDS. Napakinggan niyo po yung sinabi ng isang DDS na iyon. Ngayon, pakinggan niyo po ang sabi ni Sir Third View bilang isang PBBM supporter po siya. Sa pagkakaalam ko po si Sir Third View ay isang kakamping, no? Kakamping po yan at sumusuporta kay PBBM. Pakinggan po natin ang sinabi niya. Sa dami ng mga nag-content dito sa award na Person of the Year na ibinigay ng Organized Crime and Corruption Report Project na binubuo ng mga investigative journalists all over the world, wala yatang nagre-react na mga DDS, wala yatang nagde-debunk. Tahimik na tahimik yata kayo mga DDS para dito sa award na natanggap ng amo ninyo. Kasi itong award na to, nagpapatunay at navivindicate ang lahat ng mga sinasabi ng mga mamamayang Pilipino na nandito sa Pilipinas. Vindication ito. Totoo naman itong siya talaga
siya talaga ang deserving sa award na to tungkol sa mga organized crime at corruption dahil nung panahon na siya ang Pangulo, yan talaga ang ginawa niya sa Malacanang. Ginawa niyang isang criminal syndicate, isang criminal enterprise ang buong Malacanang kung saan nakasentro dyan ang lahat ng kriminalidad at lahat ng korupsyon na nangyari dito sa Pilipinas noong mga panahon na yun. Kaya hindi nyo pwedeng i-debunk yan. At isa pa, hindi nyo ito pwedeng isisi sa administrasyon ni PBBM na kamukha ng mga ginagawa nyo tuwing nasasabit sa mga gusot ang mga amon nyo dahil it's an international third-party independent body. Wala na kayong masasabi dito na pinupolitika kayo. Malayong malayo ito sa pwede nyong sabihin na pinupolitika lang kaya nabigyan ng award. At itong award na to, nakakahiya itong award na ito. Habang ang mga kababayan natin, mga OFW, yung mga kababayan natin na may mga talent, pinipilit iangat ang bansang Pilipinas, ang pangalan ng Pilipinas sa international scene. Etong mag-amang Duterte, si Sara at si Digong, puro kahihiyan ang daladala sa bayan natin. Di ba unang-una nung si Sara nag-grant dyan at Blair Witch Project na pinagbabantaan sila PBBM, di ba pinick up ng international media yan? At kitang-kita ko anong klaseng vice president meron tayo. Tapos ngayon, ito namang tatay niya. Tatay naman niya ang binigyan ng award sa pagiging pinaka-corrupt, pinaka-kriminal. Nakakahiya kayo lahat ng efforts ng mga bayaning OFW natin, yung mga talents natin na sisira ng dahilan sa mag-ama ito. Talagang itong mag-ama na to, salot ng bayan, hindi dapat talaga to pagkatiwalaan muli na makabalik sa mga posisyon. At puro salot talaga, puro kahihiyan ng mga daladala sa Pilipinas. So yun mga kababayan, napakinggan po natin si Sir Third View, no? Totoo naman po yung sinabi niya. Talagang napahiya po ang Pilipinas nung nabansagan si dating Pangulong Duterte na most corrupt sa buong mundo noong 2017. And yun nga pong pagrarant at mga pinagsasabi ni BP Sara na below the belt at pagbabanta niya sa Pangulo. Pinick up nga po yan ng international media at yun, nakilala po sila sa mga ganung bagay. Sobrang negative. Damay po ang bansa natin. Siyempre, apektado po ang foreign direct investment natin sa mga ganyang bagay. Ang daming sinabi ni Kuyang DDS, no? Ang daming sinabi patungkol kay PBBM. Gusto niyang palabasan na corrupt yung admin ni PBBM. But in reality, sino bang nabansagang most corrupt leader in the world, no? Noong 2017, mga kababayan. Hindi po ba? Tapos yung Parmali pa, imbis na padaluhin niya yung mga official ng Parmali doon sa Blue Ribbon Committee, no? Siya pa mismo ang humaharang, wag daw dumalo. At saka galit siya sa COA noon. May mga violent pronouncement siya noon sa COA. No? So bakit ka magsasabi ng ganun sa COA? Ayan ang state auditor. Paano hindi ka mababansagang most corrupt? Yung audit institution ng bansa mo, ng gobyerno mo, kinakalaban mo at talagang may mga statement siya na hindi kaaya-aya na para sabihin sa state auditor, which is yung COA. Tapos kung maalala niyo po, nagsampa po ng kaso o reklamo si Senator Trillanes laban kay Senator Bongo at kay dating Pangulong Duterte patungkol po sa di umano'y maanumalyang frigate deal na pinasok ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. So sinampahan po sila ng kaso ni dating Senator Trillanes. At ito mga kababayan, sinong hindi nakakaalam nito? Ito po yung gumuhong kabubukas lamang na bridge sa Isabela. Sabi dito sa News 5, bumagsak ang bagong gawang Santa Maria Bridge sa Santa Maria, Isabela ngayong Huwebes, February 27, kahapon ito. Ayon sa post ng Cagayan Provincial Information Office sa Facebook. Ayon dito, 2 buwan pa lamang nang matapos ang konstruksyon ng tulay na sinimulan umano noong 2018. Sino presidente noong 2018? At maliliit na sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan dito. Ayun mga kababayan, so kung hindi po ako nagkakamali, since sinimulan niya noong 2018, di proyekto po yan ng build, no? So mga DDS, baka naman ACC nyo po yan kay PBBM. Malinaw po ang report ng TV5, News 5, 2018 po, yung construction ng sinasabing gumuhong Isabela Bridge na yan. 270 plus million po ang pondo dyan na inilaan at ayun, sa pagkakaunawa ko po, 270 plus million po ang nasayang. Pondo po ng taong bayan. Gumuho, hindi napakinabangan. No? So, sinasabi ni Kuya DDS, hindi daw siya fake news, tayo daw po yung fake news. Ano ba yung ginagawa mo? Ikaw ang puro dada. Wala kang pinapakitang proof para suportahan yung claim mo, yung mga sinasabi mo. Si Sir Third View, ipinakita ko naman po sa inyo yung mga sinasabi niya.
At yung mga pinakita ko po sa inyo na balita, yung po ay supporting the testimony or yung sinasabi ni Sir Third View, mga kababayan. Mga DDS, kung kayo magbibigay ng claim or kung kayo magsasabi ng kung ano-ano sa social media, magpakita kayo ng proof, no? Kagaya ng mga ipinakita ko, no? Para naman paniwalaan kayo. Kayo yung sabi na hindi kayo fake news, kami yung fake news, kami yung dada ng dada, nasan yung proof mo? Diba? So, yung report, no, na 2017, most corrupt leader, si dating Pangulong Duterte sa buong mundo. Ayan. At itong gumuho or nasirang tulay, no, na ginastos ng 270 million plus. Yung kaso, reklamo, isinampa ni Senator Trillanes laban kay Senator Bongo at kay PRRD at kay dating Pangulong Duterte. Yung formally, yung kung ano-ano pa, no. Itong mga pinakita ko sa inyo, ilan lamang po sa mga example na patunay na hindi po kaaya-aya ang naging administrasyon ni dating Pangulong Duterte pagdating po sa usaping korupsyon, mga kababayan. Kaya naman double time din ang mga DDS sa pagkuda, no, para depensahan ang kanilang idol at para papangitin ang imahe ng admin ni PBBM. No, double time sila. Marami silang gumagawa ng ganyan. Kaya naman tayo ay dapat magsalita din sa palpalin at mag-pushback at labanan ang kanilang sinasabi kagaya ng ginagawa ni Sir Third View, no? Because this is battle of the narrative, mga kababayan. Kung sino yung palaging naririnig, kung sino palaging namamayagpag, sila po ang maaring paniwalaan. Huwag po tayong pumayag, no? Kasi baka fake news po at kasinungalingan na naman po. Kasinungalingan na naman po ang mamayagpag, no? Nakakaumay na. Tama na ang panahon ng mga sinungaling at kasinungalingan. No? Tapusin na po natin yon, labanan po natin. So yun lamang, mga kababayan, ano pong mabibigay niyong opinion sa mga narinig nyo kay Sir Third View at dun sa DDS, ilagay nyo lang sa comment section below at ilike niyo po sana ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.